Hello, good morning. Welcome to my channel. This is RR Vlog, my life after I lost my only child. Today is Friday. It's raining outside. So, I decided to take a day off in the morning, not in the afternoon. We're going to have a doctor's appointment today. So, I will show you where we're going this time. Okay? Dito kami ngayon magpapadental, kaya dito kami sa Lord. We used to live here. This is our place before, long time ago, about 15 years ago. Dito kami. Okay. Madulas. Kus. Ito yung office ng dentist namin. Second floor, right? Second floor kami. With Dr. Reyes. Filipina siya, but born dito. At saka, anak siya ng best kaibigan ni ate. My sister-in-law. So, ito yung office nila. Big one. Okay. Let's go inside. Number 2. Okay, going up. We're going up. Hello. Hello. Ayan yung security dito. Mabait yan. Good morning everyone. Good morning sa lahat ng nakikinig na to ng aking video. Good morning, good afternoon, good evening, good afternoon, lahat-lahat na kung saan man kayo naroroon sa buong mundo ay sana ay lagi kayong nasa magandang kalagayan. Before we start, I would like to say thank you to all my subscribers, sa mga nagpapatuloy makinig sa aking, manood sa aking video o makinig sa aking mga na-share sa inyo. Regarding dito sa aming na-experience being parent na nag-grieve for almost 3 years na. Anyway, ngayon ang topic natin ay it's all about my daughter, of course, because this is the week that we will remember ang mga time na before she passed, because she passed Easter Sunday, April 17, 2022. So it's been 3 years already, and syempre ang
Easter is every other year is like hindi naman pareho ang month. So may March, may April. So ngayon natapat kaya itong today is Monday, Holy Monday. So start ng aming ito yung aming penitensya na we will remember na yung week na bago mawala ang anak ko. So it's very overwhelming sa amin to, but good thing it's always like before, kasi ang Holy Week dito is the spring break. So I kinda busy, like today busy ako until late today, but on her anniversary I'm always off. Kaya, I'm giving myself a space para hindi naman maapektuhan din yung aking mga trabaho. So anyway, like I said, today is Monday and the temperature here in Virginia is 50 degrees. Not bad, but cloudy. Pag cloudy is still cold. But it's gonna be nice naman for this week. It's not that cold, not too cold, not too hot. So, okay lang. Anyway, this coming Saturday, magkakaroon kami ng konting salo-salo just to remember my daughter. But it's not a celebration, like I said, because I don't wanna celebrate, this occasion. It's not easy to celebrate that occasion. Anyway, magbe-breakfast ako. I have, ang heavy ng breakfast ko, no? It's what I call this, siopaw. Paborito ng anak ko yan, siopaw. Anyway, so yun ang mai-share ko sa inyo ngayon. So every time we will remember this is talagang napakahirap, hindi yun madaling ini-experience ng kahit sino mang nawalan ng anak at nawalan ng kahit na sinong mahal sa buhay. Yung time na bago dumating yung time na sana ay kung pwede lang wag nang dumating yung time na yon, yung araw na yon, yung date na yon, dahil hindi talaga madaling imaginein or i-get over yung mga time na yan. So it's not easy, like I said. So kami pag ganitong time is up and down talaga yung buhay, pero keep going lang. Nakakatamad, ang hirap tumayo everyday, but pupersahin ng sarili dahil marami kaming obligation. May bahay, may mga kung ano-anong bills na kailangang asikasuhin, pero it's okay. Sabi ko nga sa husband ko, just keep going. Pagtiyagaan na lang natin hanggat, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. All we have to do is keep going. Kasi kung hindi tayo mag-keep going, sino ba yung matatalo? Di tayo din, di ba? So, ganun na lang ginagawa namin. Sabi ko, I know the feeling, especially, pag ganitong ang hirap-hirap tumayo sa umaga. Pero sabi ko, konting panahon na lang naman ang pagtsatsaga natin dito, and then magkakaroon na tayo ng kahit paano may have freedom na, na mag-stop sa mga, it's not stop, keep going pa rin, but it's a different, na routine na, at saka lesser na yung aming mga obligations. So ito yung pinaghahandaan namin, although ang hirap-hirap i-imagine na aalis ka sa lugar na alam mong mas mahaba ang buhay mo, mas marami akong memories na maganda dahil nga I'm with my daughter. Tapos babalik kaming dalawa sa pinagmulan namin na dalawa kami uli, katulad ng pagsisimula namin na dalawa kami. Ngayon babalik kami dalawa din. Nakakalungkot, pero ganun talaga ang buhay. Yan na talaga ang cycle ng buhay. Kaya all we have to do is keep going. Kaya alam nyo, ito talaga ang buhay na para sa amin. Kaya wala kaming choice, masakit or what, maggagalaw ka,
gagawin mo lahat ng, ng paraan para mag-survive. But anyway, like I said, busy ako today. Kaya heavy yung kinakain ko kasi I don't have time to eat ng lunch kasi marami akong in-squeeze ng mga kliyente ko. So, wala na akong time kumain yan. So, at least merong laman yung tiyan ko. Tubig, gano'n na lang ginagawa ko para, namaya na lang ako kakain ulit pag dinner. So, o kaya pika-pika kung anong meron dyan na pwede mong isubo. Kasi sa umaga, I have 3 clients and then I have another 3 in the afternoon. Sometimes, inaabot na ako ng late niyan. So, wala akong time magluto. Itong week na to, wala akong time magluto. So, nakaprepare naman na ako kung anong kakainin ko. Kasi ang dami kong leftover dyan. Ako sanay ako kumain ng leftover kahit 1 week na yan dyan or so. Nakakain ko pa rin yan. Wala akong problema. Hindi ako particular sa pagkain. Yan yung pinaka-easy kong gawin sa buhay ko, yung pagkain. Hindi ako masyadong picky. So, ganyan din yung tinuro ko sa anak ko. Ang anak ko, wala akong problema. Hindi ako nagka-problema kung anong gusto niyang kainin. Kasi kahit na, let's say, hindi niya masyadong kinakain, titikim pa rin yun. Or kaya gagawa siya, magpe-prepare siya ng sarili niya. So, wala akong naging problema sa anak ko sa pagpakain. At saka sinanay ko siya ng kumain ng kahit ano, kung ano yung available. Kaya lang nung nag-college, syempre, iba na. Natuto na siyang kumain ng tamang pagkain, mga healthy food. So, wala na akong control doon. But anyway, wala naman din naman akong magagawa dahil siya rin naman na ang talaga nagbubuhay mag-isa niya. At siya na rin ang nagpiprepare kung ano yung gusto niya kainin. Basta ako, I have to make sure na hindi magugutom ang anak ko. I always make sure na ready siya sa everything. Anyway, hindi ko, babalikan ko sana yung mga text namin for this week kasi ito yung mga last na conversation namin ng anak ko before she passed. But, syempre magtatrabaho naman ako. Ang hirap naman, ibalikan yung mga bagay na yon. Syempre, ang mga kliyente ko, nakakaawa naman kung wala ako sa mood na nagtatrabaho, kaya kailangan divert talaga ang brain ko. Hindi ako pwedeng maapektuhan ng pinagdadaanan ko. Kaya, alam ko yun. I'm very, naman sa ganung situation dahil kawawa naman yung mga tao pumunta sa akin para sa service ko, hindi para sa drama ko. Kaya, kahit pa paano, ginagawa ko naman yung part ko as my, as my job, as, na nabigyan ko sila ng maayos na service. So, alam ko, itong mga ginagawa ko lahat, namimiss ko lahat to kasi once I stop, I'm not planning to do anything like go back to work, Pero, alam kong marami akong mamimiss na dating kong routine. Pero, I'll try to find a way na kailangan ang goal talaga namin this time is to enjoy our life. Marami kaming namiss sa buhay. Marami kaming regret. Marami kaming hindi namin namamalayan na tumanda na kami. Kaya nung bata ang anak ko, I always remind her, anak, sabi ko, you have to enjoy your life kasi you're not going back being young. Sabi ko, tsaka noon, every time na kinakausap ko yung anak ko, kinakamusta ko siya, tinatanong ko siya lagi kung happy siya. Kasi since maliit yun, lagi kong sinasabi ko sa anak ko, are you happy anak? Sabi ko ganun kasi I want you to be happy. Kasi when I was young, hindi ako naging happy. Sabi ko, kaya ayokong ma-miss mo yun. Kaya lagi kong nire-remind sa kanya yung, to make sure na happy siya. Lagi kong sinatanong siya kung may problema siya, let me know. Kasi para matulungan ko. Pero alam niyo, ang anak ko, very, kasi yan hindi siya marunong magreklamo. Hindi siya marunong yung lang siya, normal lang siya. Wala siyang mini-mention anything na, sinasabi niya lagi na she's bored. Kaya ang ginagawa namin, we always find a way para mailabas siya kahit saan lang. Kasi dito naman, hindi katulad dyan sa atin na may marami silang makakalaro. Dito kasi hindi. Ang mga bata dito,
nakatago, hindi sila yung nasa kalsada. Kasi either may activity sila or they're not allowed to go outside because hindi naman kasi ganon, delikado din kasi yung palabasin mo yung mga bata. Just like that. Meron din naman mga bata na, they're okay. Kaya lang, ang anak ko medyo picky rin yan. Hindi rin siya masyadong ma-friendly sa mga, lalo na kung hindi siya comfortable. May pagka-picky rin yung anak ko. But the good thing is, na-mold ko naman siya ng maayos. She know how to, hindi siya nakakasakit ng loob ng tao. Hindi siya nangaargabyado at hindi siya bully na katulad ng ibang bata. At saka kahit nakikita niyang hindi maganda yung ginagawa ng iba, quiet lang siya. Kaya nga lang, sa akin niya yung sasabihin, isusumbong niya sa akin, ma'am, si ganito, si ganyan, ganon. Sabi ko, kaya nga anak, sabi ko, tinuturuan kita para hindi mo maging ugali yung ganyan. Kasi tingnan mo, hindi nila alam yung tama at saka mali. Hindi nila alam, nakakasakit sila. Kaya, yun lagi ang mga namin ng anak ko. Kaya I'm pretty sure, sabi ko nga sa kanya, hanggang lalo na nung nag-college siya, talagang sinabi ko sa kanya, anak, hindi ka namin i-stressin. Basta mag-aral ka lang kasi ang hirap mag-aral ng nai-stress ka. Kaya sabi ko sa kanya, hindi namin pinakialaman kung ano yung gusto niyang mangyari sa gusto niyang kursong kunin. Hinayaan namin siya magdesisyon. Ang mga tirahan niya lang, ang sinasabi ko lang, gusto ko lang yung sa safe place siya. I don't mind paying like more a little expensive, basta safe siya at saka maayos yung environment. Yun lang naman ang sinasabi ko sa anak ko, and then she's willing to do everything na sinasabi ko. Tapos marami rin siyang kaibigan at nakita ko naman ang mga kaibigan niya, they are very nice kid. Kasi pinapakilala niya sa amin, introduce niya yung mga bata na mga ka-hangout niya. Kaya nakamatutuwa ka talaga sa ugali ng anak ko kahit papano. Marunong naman siyang maging makonsuelo naman na pinapakita niya naman na talagang she's doing very well. At saka ang anak ko, hindi yan kailanman naging magastos. Hindi yan katulad ng ibang bata na humihingi ng pera. Hindi marunong humingi ang anak ko ng pera. Kaya nung nasa New York na siya, iniintay ko kung she need help, I will give it to her. But sometimes kailangan din natin silang bigyan ng space na magdesisyon para sa sarili nila. And then she tried to become independent nung nasa New York siya, but I'm pretty sure it's not easy, especially during that time because it's a COVID time, very lonely, very sad ang buhay, full of marami gulo, politics at mga kung ano-ano, environment, maraming halo-halo na nangyari sa buhay namin lately before she passed. Kaya yun ang nakakalungkot dahil hindi namin na-get over yung time na yon. Hindi na kami nagkita, hindi na kami nagkaroon ng chance to magbanding kami, ang nakakalungkot talaga. Kaya yun yung mga bagay na sana hindi mangyari sa ibang tao, na kahit na may mga ganyang pangyayari, just keep your relationship to your kid, just keep your kahit na masakit sila sa ulo sometimes, just keep going, just support them. Ako hindi ako nagkulang sa anak ko, pero yung panahon ang naghiwalay sa amin. Ang mga tao sa paligid, yun ang mga napakasakit balikan dahil malayo siya. Hindi ko alam exact kung anong situation niya doon, dahil ang mga bata naman, hindi mo naman yan mapipilit. Kung pagtatanungin mo, lagi lang naman nilang okay, wala naman silang sasabihin na anything na reklamo, especially ang anak ko, she never complain. Kaya yun ang mga bagay na ang hirap-hirap i-get over. But anyway, hanggang dito na lang muna. Like I said, ito yung
penitensya namin sa buhay for a week na masakit sa puso na nawalan ang anak namin itong panahon na ito. Para kaming sa kalbaryo talaga na itong Holy Week ang pinakamasakit kasi I will remember everything kasi this is the time na pinakamasakit na nangyari sa buhay namin. Kaya yung like I said, kami yung mga taong na-experience ni Mama Mary na kung paano nila nakita niya ang sakit lahat sa anak niya, yun ang pinagdadaanan namin. Kaya quiet na lang, kung ako, yun na lang ako, quiet na lang ako. If I wanna cry, I cried, yun na lang ginagawa ko. But this time I have to work today, so I don't wanna ruin my day. I don't wanna overwhelm myself kasi I still need to work. I need energy and I need to be normal to my clients. Okay, so I will try to video again tomorrow if I have a chance. Okay, I try every day what's going on so I can start in a good day. Okay, thank you so much again for all my whoever watching this video. Maraming salamat. Sana ay okay kayong lahat, at sa mga katulad naming may pinagdadaanan na ganito, just keep going, huwag tayong give up at try to find a way to survive. Okay, so again, please take care and God bless us all. Take care. Bye.